Magandang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po ang inyong Inday. Pagkagising nga po sa umaga ay halos alas 5 pa nga lang po ng umaga. Ayan nga po, umanggulo nga po muna si Inday. Marami nga po akong gagawin ngayong araw na ito. Kaya gumising po ako ng maaga. At syempre bago ang pong lahat, kailangan maganda po at tayo sa umaga. At pagkatapos nga po ng pagpapaganda po ni Inday sa camera, ayan nga po si Inday pumunta nga po ng palengke. Ayan nga po medyo namimili si Inday at bibili nga po ako ng aming pang-almusal sa umaga. Ayan nga po pala yung aking binibili, embutido nga po. Hindi po ako masyadong bumibili po ng iba pong mga pang-almusal, kundi yung embutido lang po. Kasi medyo mura-mura at yan lang po ang kaya pong budget ni Inday. Ay halos pang isang linggo na nga po namin yung pang-almusal, lalong-lalo na po kapag pinapartner po namin yan sa sinangag na kanin at saka medyo may kasamang tuyo ay talaga napakasarap po niyan. At syempre pagkatapos nga po na pagbili ko po ng pang-almusal namin, ito nga po si Inday ay bumibili nga po ng tahong sa palengke. Kung makakuha talaga si Inday ng tahong, ayan pinapakita ko nga po pala sa inyo. Ang pagpili nga po pala ng tahong ay dapat close pa po, sarado pa po ang tahong, hindi po nakabukas na po. Kailangan sarado pa po ang tahong kasi ibig sabihin, sabi po ng mga pamangkin ko sa Samar, medyo napansin niya po ako ng mga nakarang vlog ko, ay kapag open na daw po ang tahong, kapag bukas na daw po yun, hindi na daw po yun sariwa. Kaya ang ginagawa ko po dyan, pinipili ko na nga po iyan. Pag ako po bumibili, hindi po kagaya dati na kapag ako po bumibili niyan, ay hinahayaan ko lang po kahit po bukas or closed ay binibili ko na po ang tahong. Kaya maraming salamat sa pamangkin ko po tsaka yung apo ko po sa Samar. Sila po talaga ang nagturo sa akin kung paano po bumili ng tahong dito sa Manila. At bukod nga po sa tahong, ako nga po ay bumili ng 1 perasong bangus. At pagkatapos ko nga po bumili ng ulam namin, ito nga po si Inday, namimili po ng pangsahog para po dun sa aking gagawing may sabaw na tahong. Ayan nga po, at bumili lang ako ng ilang peraso nga lang pong kamatis. Ayan. At medyo sabi ko nga, madali po kasi masira ang kamatis kapag mag-i-stock po ng marami. Ayan nga po, bumili na nga rin po ako ng siling green. Ayan, medyo pa ilang peraso lang po talaga ang aking binibili na mga pangsahog sa bahay dahil araw-araw naman po ay nasa palengke inyong Inday. Ayan po, bumili pa nga po ako ng luya para po dun sa aking tahong. At syempre kung ano pong mga sangkap pa para po dun sa aking gagawing pagsabaw sa tahong. Ayan nga po, 3 sibuyas nga lang ang aking binili sa palengke dahil sabi ko nga kakaunti lang ang budget ni Inday, kaya dapat konti lang ang bilhin. At ito na nga po si Inday ay bibili nga po syempre papunta sa bilihan ng bigas dahil medyo wala ng bigas si Inday, hindi lang medyo, talagang wala ng bigas si Inday sa lagayan. Ito nga po, bumili lang ako ng 5 kilo dahil medyo marami na nga po akong dala at mabigat na nga po sa kamay dahil nung time na yan ay wala po si Yormi sa akin, umuwi nga po ng bahay. At pagdating ko nga po ng bahay, ayan na nga po, tinugasan ko na nga po yung isda, yung bangus po na aking binili, iyan, pinapatulo ko nga po. Iyan ay talagang ilang beses ko pong inuhugasan ng bangus bago ko po ito ay prito. Ayan. Yan, 1 peraso lang po yan pero pinaghati-hati ko lang po ng marami. At ito nga po pala yung aking gagawin pang marinate po sa bangus. Ayan. May paminta, may bawang, may asin, may suka. Diyan ko po ibababad yung bangus bago ko po siya prito mamaya. Ayan, hinalo-halo ko nga lang po yan at saka pinaglalagyan po ng sangkap. At ayan na nga po, ilalagay na nga po ni Inday. Ayan, pataob nga po nilalagay ko ang bangus sa loob ng plato. Medyo hindi ko na nga po nilagay yan sa ibang lagayan, kundi sa plato ko lang po inilagay yan para sabi ko mababad ng konti at tsaka para hindi na rin maraming hugasin si Inday. Kaya sabi ko dito na lang sa plato. Ayan, medyo ilang piraso lang naman po iyan. At pang ulam nga lang po talaga namin ng pangtanghalian yan dito sa bahay. Ayan na nga po, binababad na po ni Inday. Ayan, mabilis lang naman po ang pagbababad niyan. At ito nga po, syempre, bago po ang lahat, tayo po muna ay magsaing. Ayan nga po, ang sabi ko, ano daw pong lalim ng bigas, dapat ganun din daw po ang tubig para hindi daw po mabasa ang kanin kapag naluto na. Ayan na, sinusukat-sukat pa nga ni Inday kung tama ba talaga ang aking sabaw sa sinaing. At sa kabilang kalan nga po, tayo na po ay magsindi at initin na po natin ang kawalit. Ayan nga po, ang aking alaga. Ayan, flex ko lang po habang ako pinagluluto ay kasama ko rin po siya. At ito na nga po yung aking sinaing. Ayan, hindi pa nga po kumukulo. At syempre, andyan na po yung kawali natin para po yan sa ating gagawin sa ginisang tahong na may sabaw. Ayan nga po yung aking mga sangkap. May luya, may sibuyas, may kamatis, may siling green. At ito na nga pong aking tahong. Ayan, ibinabat ko nga po pala yan sa tubig. 3 beses ko pong hinugasan niya. As in talaga maraming beses nga po. Ayan nga po ang aking mga sangkap. Ayan nga po yung bangus.
At syempre kapag mainit na po yung kawali, ilagay na po natin yung mantika. Ayan, ipinapaikot-ikot pa nga ni Inday ang kawali. Ayan na nga po yung aking mga sahog. Ay ilalagay ko na nga po yan sa kawali dahil mainit na nga po yung mantika. Ayan na nga po, may kunyari ay iniisa-isa pa ni Inday, pero pagsasama-samahin ko rin naman yan sa loob ng kawali. O ayan nga po. Kaya ko naman po yan pinagsasama-sama para makuha ko na po yung amoy ng bawang, ng sibuyas, ng kamatis at yung siling green. At syempre, inilagay na nga po natin ang tahong sa loob ng kawalit. Ayan na nga po, itakpan nga lang po muna natin habang ito po ay niluluto natin. Ayan nga po yung sinaing ko, tinitinan-tinan ko nga din po muna. Ang sabi, wag na po nga haluin ang sinaing kapag kumukulo. Pero si Inday, talagang hinalo-halo niya yan. Ginamitan pa ng kutsara. Pero ang sabi, hinaan lang yung apoy. Pero ang ginawa ko po dyan ay talagang hinalo-halo ni Inday. Talagang ayaw tigilan ni Inday. May patingin-tingin pa nga si Inday sa camera habang naghahalo-halo ng sinaing. O, diba? At ito na nga po yung ating tahong. Buksan niya po ulit natin. Ayan, medyo luto-luto na siya. Pero takpan lang po muna natin ang pagluluto po ng tahong. Dapat medyo tagal-tagal lang po natin. Ayan nga po, tilangyan na ni Inday ng tubig ang tahong. Para nga po pala doon sa mga manonood po nito at mag-share ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa bawat video ko po ay ako po ay magbibigay ng 200 para naman po pasasalamat po sa inyo sa mga nanonood at nag-share po ng aking video. Meron na po ako napili nung nakaraan niya po pala, meron na po ako isang napili at may naglapag po ng kanyang numero, kaya antayin nyo lang po. Weekly po ako magbibigay po sa inyo ng aking pasasalamat. Ay tinitingnan na naman ni Inday yung kanyang sinaing na talagang hindi mapakalis Inday dahil hindi nga po ako sigurado kung talagang luto na po yung aking sinaing. Dahil nga po hindi ko nga po maintindihan kung tama po ba yung sabaw na binigay po nila sa akin. Ayan nga po si Yorme nga po nagturo sa akin kung paano po magsaing ng mga pagganyan na may pasukat-sukat. Wala naman po talaga kaming rice cooker. Pasensya na po. Talaga mahirap lang po ang inyong Inday. Ayan nga po, tinilipit pa sa kawali. Sa kabilang kalan ng kawali na muntik na nga pong matapo ng aking tahong. At syempre luto ng ang kanin at tayo naman po ay magsalang ng isang kawali para naman po dun sa ating gagawin na pagpiprito ng bangus. Mabalik nga po pala tayo tungkol po doon sa pagbibigay po ng 200. Ilapag nyo lang po ang inyong mga numero sa comment section lang po ninyo ilagay at ako po ay pipili para po doon sa mabibigyan ng 200 ng 200. Ito nga po nilagay na nga po ni Inday ang bangus para po hindi kayo matalsikan po sa pagpiprito ng bangus. Ang gagawin nyo po dyan ay kailangan po mainit na mainit po ang mantika sa loob ng kawali. Ayan, kaya tingnan nyo po wala pong talsik yan si Inday. Pinakagusto ko po talaga sa lahat sa pagluluto ay ang pagpiprito. Wala pong talsik yan. Ganyan po pagpiprito ng bangus. Kailangan po mainit na mainit po yung mantika para hindi po kayo dadagdagan ng pagpiprito po kayo ng bangus. Para iwas talsik po, gagawin niyo po. Kailangan mainit na mainit po yung mantika bago ilagay yung bangus at dahan-dahan po sa paglalagay. Thank you for watching. At ayan na nga po, tapos na nga po inyong Inday sa pagpiprito ng kanyang ulam ng bangus. Pritong bangus, takpan nga lang po muna natin. At ayan na nga po yung aking tahong, luto na rin po.
Ayan, pwede na po tayo kumain, kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa biyaya niyo po lagi at hindi niyo po kami pinababayaan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sana lagi niyo po kaming gagabayan at papatnubayan. Amen. Fast forward nga po tayo. Kinabukasan nga po, ito nga po si Inday ay lumuwas nga po dahil ako nga po ay pupunta po ng Bulacan dahil ako nga po ay may aasikasuhin tungkol po sa aming trabaho. At ito nga po ang ating mararanasan. Ayan nga po pala, medyo matraffic lang naman po. At ito nga po, nandito na nga po tayo sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan nga po pala yan. Ayan ang inyong Inday. Ay talagang binidyohan ko po talaga yan. So for today's video, BIDYOW, tayo po ay pupunta ng Bulacan. Ayan, Malolos sa Bulacan po yan. Maganda po yung lugar nila sa Bulacan. Pero dahil nga po ay trabaho pinuntahan, ay hindi naman po tayo medyo nakapasyal-pasyal. At ito nga lang po, paglabas ko nga po ng aking pinuntahan, ito nga lang po ang nakita ko. Ito lang po ang nabidyohan ko. Kaya pasensya na po talaga. Dahil sobrang hapon na nga po iyan. Dahil sabi ko, uwi na nga po pala kami. At ito nga po, pagdating nga po ng uwian namin, ito na naman po ang nararanasan po ni Inday. Medyo maulan niya po kanina. Hindi lang po medyo talagang maulan po talaga kanina. Papunta po at saka pag uwi ay talagang inuulan ang inyong Inday. Ayan nga po, traffic na naman po kanina. Dahil syempre nga po, uwian po ng mga estudyante, uwian din po ng mga nagtatrabaho, kaya medyo masikip po ang daan. Pero paalala lang po ni Inday, magbaon po ng mahabang pasensya at lagi pong mag-iingat sa pagdadrive o sa pagmamaneho araw-araw. At wag din po natin kakalimutan na bago po tayo umalis ng bahay, lagi po tayong mananalangin kay Lord na sana lagi niya po tayong gagabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa pagbibiyahe po natin para sa ating trabaho at maibigay ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya para po sa mga nagmumotor, sa lahat po ng motorista, saludo po ako sa inyo sa araw-araw po nating pamumuhay para lang po maitaguyod ang ating pamilya ay talagang kahit ano pong hirap, umulan man o umaraw, ay hindi po natin iindahin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Siyempre, bago nga po umuwi ang inyong Inday, ay kumain niya po muna yan ng tanghalian at merienda magkasama na nga po. Sobrang busy ko nga po kanina. Lord, maraming salamat po sa biyaya niyo po lagi at ginagabayan niyo po ako sa aming pang-araw-araw na pamumuhay para maibigay po ang pangangailangan ng aking pamilya.